Good day mga kasabwat! Ngayong araw na ito, pag-uusapan natin ang salitang busy. Kung gusto mong maging effective ang araw mo, maging produktibo, kinakailangan mong busy sa maghapon. Sa Tagalog ay maging abala. Paggising mo pa lang, mag-aral ka na, pag-isipan mo kung anong magandang gawin. Para sa akin, ang pinakamagandang gawin sa unang bahagi ng iyong araw ay ang magbasa ng mga aklat. At ang binabasa ko sa ngayon ay ang aklat sa pagiging katiwala, mga payo sa pagiging katiwala ni Ellen G. White. At nabasa ko dito ngayong umaga na tayo ay kailangang tumugon sa pangangailangan ng iglesia. Pagkatapos kong basahin ang aklat ng mga payo sa pagiging katiwala ay ang isa pang aklat, ang Think and Grow Rich, na ilang bisis ko nang binabasa at gusto ko talagang basahin ito araw-araw kasi napaka-inspirational niya. Gigisingin ang diwa mo. At ngayong umagang ito, ang binasa ko ay ang bahaging Know Thyself. Para maging epektibo ka, alam mo dapat ang iyong strength and the weakness. Ugali ko rin na magsulat ng aking objectives o plano araw-araw para may guide ako kung ano yung mga priority kong gagawin sa maghapon upang yung pagiging busy ko ay magiging makatwiran at magiging produktibo ako. Kaya ang priority project ko ngayong araw na ito ay clean the area of the ducts, continue the landscaping, plant, and make a video for this channel. At syempre, tayo ay magpapakain na ng ating mga manok dito sa likod ng ating bahay. Ang ating ipapakain ay pinaghalong soya. Yan. Ito po ay sapal ng soya na hiningi ko kay Kuya Marvin Fernandez na gumagawa ng soya milk. Yan ay libre. Salamat. At mayroong mga ganitong libre na malayaman sa protina para sa ating mga manok. At hinahaluan ko siya ng fermented na mais. Ani pa ito noong July. At ganun din po ang darak na binibili din po natin. At kapag may mga bahaw na kanin ay yun po yung ating inilalagay. Kaya makita nyo, ang ating mga pakain ay nakakamura po tayo. Mas matipid. Ito po ay darak, mais at sapal ng soya. Ito po yung ating patuka ngayon. Bibili po tayo ng feeds mamaya at naubusan ulit tayo ng feeds. Kasi ang feeds ay kailangan din nila para yung commercial feeds na nabibili natin, Integra 4000, ay atin pong inihahalo. Kaso nga lang, ngayon po ay naubusan tayo dahil 5 kilo yung binili nung Friday ay naubos na po ngayong araw ng Lunes. At bibili po ulit tayo mamaya para may panghalo tayo kahit 25% or 30% ng patuka natin ay ang commercial feed. Kasarap tingnan ang ating mga manok na lumalapit sa atin kapag tayo nagpapatuka. Nakakatanggal talaga siya ng stress. At kapag tama ang ating pag-aalaga ay talagang malaki ang maitutulong nito sa ating financial na kalagayan dahil makakalibre na tayo sa itlog, sa karne, at pwede pa tayong magbenta. Kaya ini-encourage ko kayo, mag-alaga kayo ng manok katulad ko. At paggising mo sa umaga, inspirado kang magpatuka kasi ang lalambing ng ating mga manok. Ang babala ko lang sa inyo, kapag kayo mag-aalaga, pag-aralan nyo muna ng maigi yung inyong budget kasi magastos din mag-alaga ng manok. At dapat alam mo kung paano ka makatitipid. Magbasa, manood ng YouTube channel, mga tutorial ay makatutulong iyon para hindi ka ma-stress din sa pag-aalaga ng manok. Kasi kapag hindi mo alam ang tamang paraan ng pag-aalaga nito ay may stress ka. Pero kung katulad ko na mag-iisang taon na, alam ko na yung mga dapat na isagawa sa pag-aalaga ng manok ay less ng stress nito. Ito ay nakatutulong na sa akin upang ma-relax. Yung aking ginagawa ay relaxation time na ito. Lumipat din naman tayo dito sa ating mga Peking duck. Ito po ay
halo ng pikindak at mga pato at itik. At mayroon din po akong nilagay dito na isang pandang na manok sapagkat ayaw kong isama doon sa grupo ng mga kapatid niya, baka magkaroon ng inbreeding para hindi maging sakitin at hindi liliit ang lahi ng ating mga manok. Isa sa ating gagawin ngayong umaga o ngayong araw, atin pong lilinisan itong tirahan ng mga pato. Yung mga dumi nito ay ating ililipat sa ating garden sapagkat alam kong marami na itong mga pataba para sa halaman natin na nire-ready natin tatamnan ng mga gulay. Kukunin na natin ito, marami na itong mga basura, mga ipot, at yun ang ating isa sa gagawin ngayong maghapong ito. Siyempre isama din natin sa ating dadalawin at papakainin, painumin ay ating manok sa bukid. Naglapitan na ang ating mga manok. Nararating pa lang natin ay nandyan na sila. Tayo manghuli ng manok, kahit 3 manok ngayon para iuwi natin dahil may nakareserve ng 5 manok na pangkatay. Kahit pala maamo ang ating mga manok, mahirap ding manghuli kapag nakaramdam sila na sila'y huhulihin, baka sa isip nila sila'y kakatayin. One more try. Mahuhuli kaya? Pwede na tayong umuwi dahil nakahuli na tayo. Tayo'y maliligo na dahil kailangan din nating pumunta sa barangay hall para tingnan natin ang ating responsibilidad bilang administrative assistant sa ating barangay. Ready to go na tayo? Tayo pumunta na sa ating barangay hall. Pagkagaling natin sa barangay hall ay siyempre uuwi tayo. Titingnan ulit natin ang ating mga ginagawang garden. Nagpunla na po tayo ng ampalaya para ating itanim dito sa palibot ng bahay. Ganon din ang pechay na magkasunod. Ito ay bagong punla natin, itong isang lagayan na ito, at yung isa naman ay 4 days. At yun ang plano ko kasi gagawin nating every 3 to 4 days ang ating punla para sunod-sunod ang ating pichay, para araw-araw ay mayroon po tayong ma-harvest. Ayan, malapit na nating malinisan. Nasa 1/3 na ng kanilang pwesto ang ating nalinisan. Ito na yung ating mga nahakot. Ito na ang ating mga pato. Masasaya na sila. Ayan. Malinis na yung kanilang tirahan. Pero bandaron ay hindi pa. Ayan. Lilinisan pa natin dyan. At ito naman yung ating lupang mga naipon, mga ipa, basura, yung mga dahon ay balat ng saging. Ay ito yan, oh. Magandang mga lupa, kaitim. Yan. May basura pa dyan. Tatanggalin natin yan. Gandang tingnan. Oh. Katabang lupa. Ayan. Ayan. Okay. Yan. Yan. Yan na ang ating naisa ko. Marami-rami pa yan. 1/3 pa lang siguro ito. Atin itong hahakutin papunta rito. Ito ang ating i-improve pa.
Yan, ito ang original na itsura. Atin pang i-improve ito. Pati dito. Tatanggalin natin yung mga kahoy-kahoy na yan at ating ipipisto ng maayos. Yung mga panggatong na yun, ipipisto natin ng maayos yan. Para itong palibot ng Barugante Restaurant ay magiging mas kaiga-igaya. Kung dati puro kahoy yan at dito manukan dati, ngayon gagawin naman nating garden. Tandaan mo kasabwat, ang taong busy ay mas siguradong mas magiging matagumpay. Karamihan ng mga taong busy ay nagiging pagpapala ang kanilang buhay. At siyempre, kailangang may kaalaman. Kahit napakasipag mo, napakabisi mo maghapon, kung mali naman ang ginagawa mo, ay babagsak nga ang iyong buhay. Pero kapag yung buhay mo ay nagiging abala ka, iisip ka kung paano mo gagawin ito, nag-aaral ka, tiyak may tagumpay kang makakamit. Bagaman siyempre sa una magkakamali ka, normal yun. Pero kahit pa nagkakamali ka, sunod na araw itatama mo na yun at alam mo na yung mga susunod na gagawin mo. Tiyak, habang buhay ka, mayroon kang improvement at siyempre magiging matagumpay ka. Pagkatapos na ating kinausap ang bisita natin, ay itutuloy ulit natin ang ating pagsasako ng mga dumi dito sa manukan o patuhan at para mapakinabangan din ng ating garden. Ano yan? Hindi ako magbasa. Luto ako ng balik. Taba, no? Dalawa lahat kasama ang ano eh. Tilapia. Dalag with chili and kamatis. Yes. Ayan. Sarap. Mangan tayo na po. Mangan tayo na ako. Hindi na nag-pray. Eh, ang bilis. Ay, ang bilis. Bilisan mo. Napapatakam na ako sa dalag. Wow. Yummy. Pray mo. Thank you so much, Lord, for this food. Kind of Amen. Ako, sarap nito. sayang si Jess na makatikim. Sausaw sa kamatis with Sarap. sibuyas.
Sayang ka, naki-birthday kasi si Jazz eh. Mas masarap to kaysa birthdayhan. Kung ano man ang handa nila doon, mas masarap to. Dapat sana may ano pa, talbos ng kamote. Wala, namatay yung mga itinanim ko dyan. Tinukat-tuka kasi ng... Ganyan ang buhay dito sa probinsya. Kompleto. May trabaho na nakakainggan yung gawin katulad ng pag-aalaga ng manok, pag-garden at syempre pag-usaping pang professional ay di doon tayo sa barangay upang makatulong kung ano man ang mga documents bilang isang administrative assistant ay gagampanan natin. Ang problema lang dito sa ating probinsya ng Occidental Mindoro ay laging brownout. Tuloy naabutan ng brownout ang aming pagkain. Biglang namatay ang ilaw habang kami ay kumakain. Salamat sa iyong panonood. Naway na-inspire ka na gumawa at maging busy araw-araw.